So what's up mga Dawer Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue dito sa Philippines. So ngayon, eto na nga. Yung upload po natin, tawag dito, mamayang hapon ay abot din, connected din po dito sa pag-uusapan natin ngayon. Ito meron mo kasi kaming na panood ng mga TVJ defender na pinagbibintangan o inaakusahan ng Tito Vic and Joey na nagbulsa ng pera na galing sa tape. At ito, Itbulaga 800 million utang ng tape INC sa ano ba to? Unsubscribe. Wait lang saan napunta? Tukoy na, saan napunta? Empleyado ng tape pumiyok tungkol dito. Tapos ito yung isa na ipinasa sa atin. So ito pag-usapan din natin to. Ito grabe to. Tinawag pang rapist ang TVJ. Hindi makamubun dun sa usapang Paloma. Ito tinawag ito. Asa na yun? Sinabi dito na pambubulsa ng pera. Kunwari may utang sa inyo ang tape pero wala naman palang utang sa inyo. So TVJ talaga ang sinisisi nila sa 800 million na utang ng tape INC sa GMA network. So bago tayo mapunta dyan, mukhang may mga kasuhan na naman. Mukhang may hilera kayo Pero napaisip ako dito sa pages na to. Parang isa to sa mga pro tape defender. Parehas na parehas yung mga kataga Pati yung post, ganun na ganun So dito muna tayo sa video na to na kung saan ay empleyado ng tape daw ay pumiyok na mapatungkol dito sa dito sa sa utang ng tape INC na 800 million. So eto tingnan natin to. And for today's video, ito na nga to dahil pinag-uusapan pa rin hanggang sa ngayon. Ito pong isang post ng PEP, PEP PH. It was published 2 days ago. Kasi pinag-uusapan pa rin siya online na ang tahanang pinakamasaya di umano ay nagkaroon na po ng pagkapatong-patong na utang. Pero ang tahanang pinakamasaya ay ipinapasa ito dun po sa mga original Itbulaga. So base po dito sa ating pong source na nabasa, sabi dyan, halos isang tanong sa amin nang napag-usapan natin ng 3 noontime show sa radio program namin sa DCRH. Kung saan naging topic po kasi itong mga noontime program. Malapit na raw bang sibakin ang tahanang pinakamasaya dahil hindi na ito kumikita? Yan din ang tanong namin sa ilang taong bahagi ng noontime show at ilang taga-tape incorporated patungkol sa issue. Ang iba sinasabing hanggang December 2024 na lang ang kanilang kontrata sa GMA7 at hindi raw nila alam kung magkakaroon ng renewal. Maiba namang deadma sa tanong namin at nakikita naman daw sa programa nilang punong-puno ito ng commercial load, ibig sabihin kumikita pa sila. Ayon sa ilang napagtanungan natin, minimum daw ang commercial load ng tahanang pinakamasaya na umaabot ng 30 minutes. Kapag weekend ay umaabot daw ng mahigit 40 minutes. Sabi doon, yun ay isang manifestasyon na malakas, diba? Kaya parang hindi ka panipaniwala daw di umano na nalulugi ito. Mas marami pa raw silang commercial kumpara sa It's Showtime. Yun po yung kanilang claims. Ay, gano'n naman pala di bayaran nyo 800k, hindi yun sa TVG sinisisi nyo. Marami pala kayong ads Malaki pala kita nyo ba't kayo nagkakautang na 800 million. Pero pagdating sa rating, nangunguna pa rin ang Itbulaga ng TVJ at madalas ay natatalo ng It's Showtime ang tahanang pinakamasaya. Ang napapansin lang namin sa tahanang pinakamasaya, parang nagtitipid sila sa pamimigay ng premyo sa games. At kahit sa pinamimigay na segment nilang sa G sa Gedli, ang dinig kasi natin na malaki
Ang dinig kasi, malaki pa raw ang bayarin nila sa GMA7 at pati sa suppliers. Totoo kayang umabot raw sa halos 800 million ang utang ng tape sa GMA7? So, marami pong nagsasabi na kaya daw tinitipid ng Tape Incorporated ang pamigay nila sa kanilang mga contest, no, yung mga pag-games nila or bawat episode nila sa dito po sa nasabing tahanang pinakamasaya dahil tinitipid nila ito, parang cost cutting, ganon. May naglinaw sa atin na matagal ng pagkakautang yon sa GMA7 ay nagkapatong-patong na lang. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Itbulaga, ang TVJ at ang Legit Dabber Cards naipon daw di umano pagkakautang sa GMA7 at sa ilang suppliers. So parang sinasabi po ng PEP, no, sa kanilang source na yung utang na 800 millions ng Tape Incorporated sa GMA7 ay hindi po kagagawa ng Tape Incorporated. Ay hindi raw kagagawa ng tahanang pinakamasaya. So parang dito, isinisisi nila dun sa mga dati nilang kasama yung pagkakalugi. Parang defense mechanism. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Itbulaga ng TVJ at Legit Dabber Cards na Hindi yan parang defense mechanism. Talagang ganun talaga. Dahil una-una, yung tape, yung PEP PH na yan, hawak ng tape yan. Oo, pabor lagi sa tape ang ano niyan. Oo, ang tawag dito, ano ba to? Ang decision lagi ng PEP. Oo, talagang kamping-kampi yan sa tape INC. Kaya yung sinasabi niya hindi parang talagang ganun. Buri mo nang kauna-una ang nag-interview sa mga halusos. Ano ba tungkol sa issue ng trademark na Itbulaga at sa TVJ? ang pagkakautang sa GMA7 at sa ilang suppliers. Sabi sa amin ng ilang source, hindi naman daw aabot sa ganong halaga kung sa Revamp Itbulaga ang naging tahanang pinakamasaya ang utang na yon. Which is Totoo naman yon, no? Hindi ito yun Hindi ito yung utang na yon. No, itong bagong itong taon na to. Hindi sa ganon. No? Ay, naku. Para mas lubos kayo maunawaan, panoorin nyo yung isang upload ko mamayang hapon, kasi ito yung upload ko mamayang ngayon umaga. So mamayang hapon yung isa, no, para mas maintindihan nyo, mas yun, no. Tsaka ito pa, ilang beses na rin namin sinabi na walang kasalanan ng Tito Vic and Joey dyan. Talent nga lang sila, pinagsisigawan nyo, talent. Diba? Sabi nyo, paano sila magmamayari ng titulong Itbulaga? Talent lang sila ng tape. So ngayon, ibabalik namin yung tanong nyo na yun, yung sinabi nyo. Paano mananagot ang TVJ sa utang na 800 million na yan kung talent lang sila? Ay naku, palo ko sa mukha nyo to kung iisipin natin, totoo naman kasi almost ilang months pa lang sila doon, di ba? May ilang suppliers daw na matagal na rin hindi nababayaran. Kaninong pananagutan ito? Naku po, nagkakaroon ba ng ganong problema sa ilalim ng management ni Mr. Tony Tobiera? Hindi na kami Hindi. Paano nadamay si Mr. Tony Tobiera? Alalahanin nyo, 25% lang yun ang share niya sa production. Samantalang ang lusos, ang tape, nasa 75. So, 75, 25, ay naku, ganito lang 25 75 ito So, sino dapat ang pinakasisisihin? Walang iba kundi lusos. Huwag nyo isisi kay Mr. Tony Tobiera yan. Oo, andun siya. Isa siya sa mga may share or isa siya sa mga tawag dito sa mga boss kung tawagin, gano'n, no? Pero mas dihamak na ang halusos po ang dyan, ang nagmamanage ng mga pera dyan kaysa sa Biro niya, isipin nyo na lang. Yung si Mr. Tony Tobiera, 25% lang yung na-share niya dyan sa production. Tapos siya yung pag-aawakay ng pera. Siya yung pagkakatiwala. Isipin nyo nga,
Tapos yung 75% na pinakamalaking naka-share dyan sa production na yun yun yung yun yung hindi nakakahawak ng pera. Kalukuhan yun. Itanong ito kay Mr. T dahil nagmula nang pumutok itong mainit na issue ng Itbulaga ay tahimik lang siya. Pero bukas ang PEP sa kanyang paliwanag. Ngayon daw sinasambot sila sa mga babayaran dahil sa matagal ng utang. Alam nyo tong ginawa ng PEP na to? No? May nasa likod nito. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi siya no? Bakit si Tony Tubuera, TBJ lang at ang ang tinatanong niya? Bakit ayaw nyo tanungin yung tape? Ber? Ba't si Mr. Tony Tubuera tanungin nyo? Hindi nyo tanungin nyo si Senior Halusos. Ba't walang Senior Halusos dyan, no? Totoo. Kayong umabot na raw ng halos 800 million ang utang ng tape sa GMA7. May naglinaw sa aming matagal noong pagkakautang yon sa GMA7 at nagpatong-patong na lang. Bakit ayun yung tanungin si yung senior, yung tatay, yung mismong unang management? Ba't kay Mr. Tony Tubuera lang kayo nakatuon yung nyo, yung tawag dito, yung katanungan nyo na yan? Ba't sa TBJ at kay Tony Tubuera lang? Ba't ayaw nyong ilagay ito? Shoutout kay PH. Ba't ayaw nyo ilagay sa statement nyo na bakit wala dyan si Senior Alusos at etong si Tony Tubuera? Hindi, nandyan pala. Kaso puro si Tony Tubuera lang tinatanong. Tsaka sila yung main sila yung main management. Ang mga Alusos. Second lang tong si Mr. Tony Tubuera. So paano si Mr. Tony Tubuera? Umalmang ilang taga-tape nang tinanong namin tungkol sa intrigang ito kung ano-ano raw kasi ang naglalabasang balita tungkol sa tahanang pinakamasaya parang sa kanila raw sinisisi bakit sila nagkabaon-baon sa utang. So ibig sabihin, sinasabi po ng tahanang pinakamasaya na hindi po sila ang cause kung bakit kumbaga parang doon sa statement na yun, inaamin talaga nila na meron silang pagkakautang sa GMA7. Pero, itinatanggi nila na ang tahanang pinakamasaya ang pinagmulan or ang naging dahilan kung bakit sila nagkabaon-baon. Sana alamin daw muna ng matagal na ito na umabot na lamang sa bagong management. Nakakaawa naman ang tape. Wala pa rin ibang new management, old management or 19 kopong-kopong na management na yan. Wala pa rin sisisihin niya kundi ang Halusos. Old management, ang tatay ng mga Halusos si Senior Romeo Halusos. Romeo. Hindi ko tanda pangalan nun. New management is Jan Halusos and Mayor Bullet Halusos. Asan ng asan ng Mr. Tony Tubuera dyan? Sige, andun sa old management, andyan si Mr. Tony Tubuera. Magkano lang ang share ni Mr. Tony Tubuera dyan? 25%. Kay Senior Halusos, 75%. So di hamak na mas malaki ang ambag, ang tag dito? Ang ano ba dan? Nawala sa isip ko. Mas di hamak na malaking responsibilidad ni Halusos Senior kaysa kay Tony Tubuera. Wala pa nga sa kalahati, di ba? 25% lang. Kung sa puhunan sa isda or sa paninda parang sumaybit lang si Mr. Tony Tubuera, nakitaya lang. Kung sa sabong lang siya, nakisabit lang sa pusta. Mo 25%, ikukumpara mo sa 75% na ng Halusos. Oo, nandun na nga tayo sa point na wala nang kinalaman dyan yung TP, yung tanang pinakamasaya. O sino pa rin sisisihin? Ba't yung sisisi si Mr. Tony Tubuera? Ang sisihin nyo, yung tatay ng mga Halusos. Dahil siya yung unang niyan. Tapos pati yung TBJ nadadamay. Puro na fake news, himatok ng taga-tape na ayaw ipabanggit ang pangalan. Ang Battle of the Noontime Show, ang pinakamalaking local showbiz in 2023,
At noong March 1, 2023 nang i-blind item natin, ito sa PEP ang malaking pagbabagong magaganap kaugnay sa isang noontime show na malamang makaapekto sa TV landscape. Noon ay TVJ at legit Davercats pa ang nasa Itbulaga ng GMA7 at ang It Showtime ay nasa TV5. Umalis kapag walang TVJ sa Itbulaga na nirevamp kapag... Huwag na natin pag-usapan yan. Dito na tayo sa tukmol na to. So ito yung patutsada ng isa sa mga, hindi ko na lang babanggitin yung kaya makikita nyo dyan sa screen, hindi ko na babanggitin yung pangalan niya kasi baka sumikat pa to eh. So dito sabi niya, mga Kadavercats, mga kabiyaya, yung kunwari kang umiyak dahil sa kabalasubasan sa inalisan nyong tahanan, yun pala may hinakot kayong pambubulsa ng pera, kunwari may utang sa inyo ang tape. Kaya kunwari daw may utang ang Tape Incorporated sa Tito Vic and Joey. Ibig sabihin, sinungaling pala ang GMA mo. Ibig sabihin, sinungaling ang mga nag-report nun? O ito, para sa mo, sige, basahin muna natin bago may papanood ako sa kanya ha. Pambubulsa, kunwari may utang sa inyo ang tape pero wala naman palang utang sa inyo. Kakapal ng pagmumukha niyong 3 rapist na piling pa-victim. Panibagong kaso ka na naman, tol. Ito na, sabi ni Wilfred Rojas, cyber libel, screenshot para may ebidensya. Ay, paktay ka dito. Oo, tapos ito pa pinagtataka ko dito sa pages na to. Ayan yung mga post niya. Tingnan yung mga post niya, sino yung may mga ganitong klaseng post? Sino yung may mga ganitong klaseng style ng post sa Tape Defender? Ito pa, may mga patutsada pa yan sa GMA. Marami pa siya rito. Ito. Sabi ng mga TBJ supporters na nawala daw ang mga aluso sa Itbulaga. Ngayon lang daw sumulpot. Ngayon balitang malaki ang utang ng OG Itbulaga. Ang tanong ko, sino ba ang nagpapatakbo? Akala ko ba wala ang tape noong panahon na yun? Ay, bobo lang. Bobo lang? Ay, nako. Akala pala nag-alsa balutan kayo, tumakbo kayo sa utang tapos naiwan ang tape INC sa kanila, nyo sinisisi? Pep, ito, utang ng tahanang pinakamasaya sa GMA7 umabot na 900 million ayon sa source ng Pep. Troika, Diomano, nagpatong-patong mula nung panahon ng Itbulaga ng TBJ at mga legit Davercats na ipon ng pagkakautang sa GMA at sa ilang suppliers. Ito, basahin natin yung mga komento ng mga netizen, no? Mawalang galang na po, sino po ba ang producer ng show? Di ba po ang Tape INC? Di utang nila yun, sila ang magbayad nun, tama. Bakit TBJ ang may utang sila binayaran ng Tape INC nung umalis sila. Finance ng tape ang sisihin nyo. GMA, Tape INC, Itbulaga at Tape INC ang kausap ng GMA7. Ang Itbulaga ay talent na nakapag-perform na para kumita. Ang Tape INC walang kinalaman ng TBJ Itbulaga sa GMA7 kasi nakapag-deliver na sila ng talent nila. Everyday na may show, saan napunta ang kita? Yan ang pinakatanong dyan. Oh my G, ate, ang bobo mo. Sa producer po nagbabayad ang mga advertisement ng show, tama? Hindi po sa TV host. Pag nag-issue yan ng cheque pangbayad sa ads, nakapangalan yan sa Tape INC, hindi po sa Tito Vic and Joey ang nakasulat na cheque. Tama po, yan ang pinakamalaking tama ho dyan, no? Sa producer po nagbabayad ang mga advertisement, ang mga sponsors, lahat po yan, hindi po sa mismong
noontime show. Hindi po mismo sa sa mga host ha. Huwag kang tanga ha. Okay, ito para sa kaalaman mo lang kasi sinabi niya daw parang fake news daw 'yon. Ito, papanood ko sa'yo. Utang ng tape kay Vic Soto. O ito ha, panood ko sa'yo ha. Ito, panood ko sa'yo para maliwanagan kayo mga yudipunggol kayo. O, 9 months ago. O, ito, papanood ko sa'yo ha. Ewan ko kung ito yun. Ito, Kapuso Showbiz. Vic Soto, binayaran. O, ito ha. Para sa kaalaman mo lang, hayop ka. Ayan o, GMA Network yan ha. O, GMA Network ang nagbalita. So, yung sinasabi mo, na na kasinungalingan tong kunwari daw may utang daw ang tape sa TVJ. Hindi daw totoo 'yon. So eto patunay. So ibig sabihin sinungaling ang GMA Network. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo yan ha. Kapuso Showbiz News Ay, hindi pala joke. It's not a joke. Ay, nakukat ka naman, boss. Alam mo, TVJ, Sanay Sugar, when we started, halos wala pa rin. Pera-pera. Hanap tayo maganda. Pero boss, Hanap tayo ng magandang video. Medyo hindi natin na marinig ito. Hanap tayo ng mas naku. It's about time. Ito. Abante News. Nabalita rin sa Abante News to ha. Para mapanatag na ang Dabarkads sa isyong bumabalot sa legendary trio na Tito Vic and Joey at ng Tape Incorporated. Sa isang panayam, inilahad mismo ni Vic Soto na nabayaran na siya ng naturang production outfit kaugnay sa umano'y mahigit 30 million na utang nila. Nang tanungin naman si Bossing kung paano niya natiis sa mga panahong hindi siya inambunan ng sahod, sinabi niyang sanay na siya rito. Hindi na raw kasi ito bago para sa TVJ dahil nag-umpisa raw sila sa industriya na halos walang sinusweldo. Aminado rin ito na hindi na niya inasahan na mabayaran pa siya ng Tape Incorporated pero grateful pa rin siya sa mga nangyari. Rinig nyo ha? Dito pa lang sa video nito, ito yung patunay na hindi gawa-gawa ng Tito Vic and Joey yung about dun sa utang ng tape sa kanila. Binalita sa GMA, binalita sa kahit saan network. Bobo talaga itong mga tulonggis ng vlogger ng tape talaga. Makagawa lang talaga kayo ng issue. Kunwari, may utang sa inyo ang tape, yung pala binulusan nyo. Tulonggis talaga, huli sa sariling bitag Hello? Saka ito pa dito niya rin napatunayan, dito rin natin napatunayan na sanay na talaga ang TVJ na hindi sila pinapasahod ng tape. So doon pa lang sa mga salitang yon, noon pa naman talaga gipit talagang gahol na ang tape INC sa pera. Talagang makakapagtanong ka kung saan bakit hindi nila pinapasahod ng mga host. Ilang beses na nagpatunay, Angeliana, Chicky Holman, Tito Vic and Joey na wala silang sinasahod. At ang laki ng utang sa kanila. Ito patunay, binayaran sila. Ulitin natin. Bumabalot sa legendary trio na Tito Vic and Joey at ng Tape Incorporated. Sa isang panayam, inilahad mismo ni Vic Soto na nabayaran na siya ng naturang nabayaran na. Kaugnay sa umano'y nabayaran na million na utang nila. Nang tanungin naman si Bossing kung paano niya natiis sa mga panahong hindi siya inambunan ng sahod, sinabi niyang sanay na siya rito. Hindi na raw kasi ito bago para sa TVJ dahil nag-umpisa raw sila sa industriya na halos walang sinusweldo.
Aminado rin ito na hindi na niya inasahan na mabayaran pa siya ng Tape Incorporated, pero grateful pa rin siya sa mga nangyari. Nilinaw din ito na hindi lang salapi ang habol nila dahil para sa kanya, prinsipyo pa rin dapat ang mangibabaw sa lahat. Ito Ito pa, ipapanood pa ako sa inyo. Baka sabihin nyo, Abante News, kakampi to ng Abante News, kakampi to ng TBJ. Ito, dito tayo, Inquire. Ito pa, Bossing Big, mahigit, sa Inquire. Ang latest bandera Huwag chika. tayo dito sa Inquire, ayoko dyan, dito tayo sa iba. Ito, Pep. Ito pa, Pep. Ibig sabihin, sinungaling din ng Pep. No, ibig sabihin, walang katotohanan yung salita ng Pep. Kasamahan nyo to Dapat may tiwala kayo dito. Ito, papainggan nyo Buti na lang na medyo. Ayan bayad na nga sa bossing. Initin natin. Yan na, okay na. Buti na lang na medyo. Buti na lang na media. Bayad na nga sa bossing. Kahit anong mangyari naman talaga, sama-sama kami. Kasi bossing, mas komportable ka naman talaga sa GMA kahit na may mga show ka sa ibang mga Wala ako si network. Maha, kaibigan mo lang. Oo nga, oo. Kasi di ba napapabalita na sabi baka kinukuha ng inaalok ng ibang network ang Itbulaga. Balita nga. Oo, pero basta kayo, gusto papipiliin kayo, mas gusto niyo talaga GMA pa rin. No comment pa rin. Hindi. In fairness sa GMA, media corridor ng open 24/7. Ay, hanggat maaari, hindi tayo makakapag-komentaro tungkol sa emosyon. Oo. Pero salamat sa media, bossing. Salamat sa media. Sa media, Sa media na. Nabayaran talaga. Hindi pa talaga bayad na talaga. it's not a joke. Pero more than 30 MP pa. Secret. Pero More than 40. how do you More than 40. na-maintain niyo po talaga yung composure niyo even if yung ang haba pa lang ilang buwan na? Ano na? Paano niyo po na-maintain yung composure niyo even though ilang buwan na may ganun palang mga nangyayaring Alam mo, kaganapan? TVJ, sanay sa ganun we started, halos wala kami sinesweldo. So, okay lang. Sabi ko nga, nung Wawa naman. sa akin, hindi naman pera-pera ang usapan. Mas mahalaga yung prinsipyo sa pera. Pero bossing, parang blessing in disguise din pala nangyari. Nagsalita si Tito kasi Sel. ngayon, naging okay na lahat. Ayun nga po, nabayaran. Ayun, anong bayaran na? Thank you. Okay na Hindi ka may naasahan nyo, pero thank you na rin. Bossing, namigay ka ba ng bonus sa mga staff mo? Ayan, no? Ay, namimigay ka. Makati lang, Makati. Pero bossing, okay na ngayon sa Itbulaga. Okay na po kayo sa Itbulaga with the halos host, with the bagong management. I will comment on that when the right time comes. Sige. Tamang panahon. Ayan rinig nyo. So yung sinasabi nyo kunwari na may utang ang tape sa Tito Vic and Joey, na sinasabi nyo kunwari may utang ang tape sa TBJ para makabulsa ng pera ang Tito Vic and Joey, isa pong malaking kalokohan. Isa pong malaking fake news. Grabe, linaw binayaran na si Vic Soto ng Tape INC or ng Tape Incorporated ng kanilang utang. More than 30 million pesos. Tapos sasabihin nyo kunwari, ibig sabihin sinungaling ang GMA, sinungaling ang TV5, sinungaling ang PEP-PH, sinungaling ang Abante News dahil binalita nila yan. Sira ulo ka din may maka din may masabi lang walang content. Bigyan kita, gusto mo? Gusto mo, bigyan kita content. Marami akong content dito. Bigyan kita para may pang post ka, game? Gusto mo yung pang 19 na
pang 1985 issue pa ng ano, gusto mo? Ilabas natin sa page mo. Pado ka pala eh. Raulo. Hindi ata ito ano tingin mo sa amin, tanga? Tingin mo sa amin bulag, bingi? Na hindi namin alam yan? Nasasabi mo, kunwari may utang ang TPINC sa TBJ? Parang ang ibig sabihin mo pa sa post mo eh, parang pinupukaw, parang pinipake ng TBJ na kunwari may utang si tape sa kanila para makapanghakot ng pera. Oy, for your information, TBJ, kaya nga sanay na rin, 'di ba? Nasa video sanay na sila na walang sahod. Tsaka yan mga yan, pinanganak na mayaman yung mga yan, ha. Hindi yan katulad mo na taghirap. No. Ay, nako talaga. Nakaka-blood lang itong mga siraulong to. May pa fake news pa kayo. So yan mga Dabarkads, mga kabiyaya, anong mai-komento nyo dito sa kupal na to? Sa kumag na to. Match report. Game. Match report tayo. Rabbit Heart TV. Gina. Ay, nako. Mga tao talaga, ano? Pag sukol na eh. Pag huling-huli na, naghahanap ng damay. Para kayong parang dalawang magnanakaw eh, no? Yung isa nahuli. So, syempre, parang, papayag lang ba isa na siya lang makulong? Syempre, dadamay niya yung kasama niya. Tuturo niya yan. Oo. Ang dito sa Tito Vic and Joey, ang masaklap dito, dun sa magnanakaw, pareha silang nagnakaw. Sa issue ng 800 million to TPINC to TBJ, wala naman talagang kinalaman ng TBJ. Hindi niya nga kasama yung tape sa utang na yan. Tapos dinadawit. Maaari si Mr. Tony Tubera may 1% pang pwedeng madamay siya dyan, no? Oo, kasi isa sa pero malabo rin yan kay Mr. Tony Tubera. Dahil lang pinaka main management ay Tape Incorporated. Hindi naman ng APT Studio. Bakit? APT Studio ba ang nag-aawak ng pera ng advertisement? Hindi, Tape Incorporated. Kaya huwag kayong pa-fake news, ha? So yan mga Dabarkads, mga kabiyaya, maiging komento nyo dito sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At yun, may galap shoutout kala Ate Irene Patricio, Kuya Armin Patricio, Kuya Lori, Ate Rose, kay Mami Teresa Arong, kay Mami Rena Baher, kay Mami Flor Maria Lisa, sa BMB group ni Tita Messi, please subscribe Tita Messi, and sa akin second channel na J Guevara Official and Chris MTV. Diyan nyo po napapanood ang ating mga charity work, kaya sana wag nyo pong i-skip ang ating ads. So yun, maraming salamat, ingat po kayo palagi, and God bless, at thank you din sa walang humpay na suporta nyo kay J Guevara TV at sa buong TBJ Defender. At sa ating number 1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. Kung sa mali, J Guevara muli. J Guevara po. J Guevara muli. Bubulol-bulol na ako. So, ingat po kayo palagi, and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan